Asher, may itinakda na bang petsa kung kailan mabubuksan muli sa trapiko ang Kulyat Bridge? Bernard, wala pang tiyak na petsa kung kailan muling bubuksan sa trapiko itong Kulyat Bridge dito nga sa Congressional Avenue sa Quezon City matapos nga itong mapinsala ng sunog nitong weekend. Ngunit agarang pagsasagawa ng technical assessment ang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon yan sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Sako-sako mga nasunog na kagamitan at bahagi ng mga bahay ang nahakot na mga kawani ng Quezon City government mula sa ilalim ng Kulyat Bridge. Sinimulan na rin ang temporary repairs sa umangat na espalto sa kalsada sa bahagi ng tulay. Sa pinakabagong impormasyon ng DPWH, inihayag ng mga ito na inaaral ng technical team ang rehabilitasyon ng infrastruktura upang matiyak na ligtas na itong madaanan ng mga motorista. Paliwanag naman ng Traffic and Transport Management Department at Quezon City, kailangan tapusin ang assessment at pagkukumpuni na ginagawa ng DPWH bago muling buksan sa trapiko ang tulay. Instruction ang utos po nila ngayon, huwag muna padaanan sa anumang klase ng sasakyan because of the yung integrity ng structure ng tulay ay medyo nakakompromise na po. So yun po yung iniingatan po natin doon. Nagdudulot naman ng road closure ng mabigat na trapiko lalo pa kapag rush hour. May mga alternatibong kalsada na itinuturo ang mga traffic law enforcer. Ngunit dahil makikipot ang mga kalsada sa alternative routes sa inner roads ay nagdudulot pa rin ito ng mabagal na daloy ng mga sasakyan. So, ngayon po, pag-usap po, sundin lang po yung ating mga tinalagang alternate routes ng vicinity ng Congressional Avenue para maibisan po yung ating traffic po dyan. At kung malayo naman po yung biyahe po ninyo, pwede naman po naman nasa Mindanao Avenue, diretso ng North South. Samantala, nananatili pa rin ang mga residenteng nasunugan mula sa ilalim ng tulay sa evacuation center na itinalaga ng lokal na pamahalaan. Umabot na ang mga ito ng 46 na pamilya o mahigit kumulang 200 individual. Handa naman umano ang mga nasunugan na ma-relocate kahit sa malayong lugar basta magkaroon sila ng bahay na malilipatan. Sabi daw po nila, di na daw po kami makakabalik doon. Ang ano na lang daw po sa amin, bibigyan na lang daw po kami ng pabahay. Sana nga po, totoo nga po. Para hindi rin po kami mahirapan. Ayon naman sa kawani ng Barangay Bahay Toro na nakakasakop sa lugar, wala pa ring eksaktong panahon kung hanggang kailan mananatili ang mga residente sa mga itinalagang evacuation center. Bernard, sa ngayon ay patuloy pa rin ang mga pagkukumpuni na ginagawa dito ng mga tauhan ng DPWH sa Maya Kulyat Bridge at inaasahan natin na magiging 24/7 yung kanilang mga repair activities dito. Alinsunod na rin yan nga sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At sa ngayon ay nakaranas ng mabigat na trapiko dito sa may lugar. Bagamat dahil naabisuhan na rin yung ibang mga motorista, ay nakikita natin na hindi na ganoon kasing bigat katulad ng naranasan kaninang umaga dahil nga ito ay ang unang araw ng week. At kaninang umaga ay nagulat din yung ibang mga commuter dahil nga sa nangyaring road closure dito sa bahagi ng Congressional Avenue. Mula dito sa Quezon City, balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Live mula sa Quezon City.